Payag po ang susunod na Pangulong si Rodrigo Duterte na mahimlay na sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero merong pong mga umaalma. Nakatutok si Rafi Tima. Mula noong maibalik ang kanyang mga labi sa Pilipinas noong 1993, nakahimlay na ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa air-conditioned na mausoleo sa Batac, Ilocos Norte. Pero ang nais talaga ng pamilya Marcos, mailibing siya sa libingan ng mga bayani. Sa ilalim ng Duterte administration, mukhang posible na itong mangyari. I will allow the burial of President Marcos sa libingan ng mga bayani, not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Pero noon pa man, meron ng tumututol dito. Kabilang si dating Commission on Human Rights Chair Eta Rosales. Aktivista noong panahon ng martial law, nakulong, tinorture at inabuso noon ng mga sundalo. Wala na raw siyang sama ng loob. Pero ang libo-libong biktima ng martial law tulad niya, di matatanggap na ililibing sa libingan ng mga bayani ang taong pasimuno ng martial law. Alam ko naman kung gaano kagalit ang incoming president sa mga magnanakaw. Diba? At hindi, yung pagnanakaw na yun, hindi lang ordinaryong pagnanakaw, kundi yung plunder. Sa halos 9 na taong batas militar sa Pilipinas mula September 1972 hanggang January 1981, mahigit 3,200 ang mga biktima ng extrajudicial killings noong rehimeng Marcos. Libo-libo pa ang tinorture, ikinulong at nawala. Nasa 10 bilyong dolyar ang sinasabing kinamkam noon ng mga Marcos. Ayon kay Duterte, panahon na raw para maghilom ang mga sugat. Yang issue sa burial ni Marcos dyan sa libingan ng mga bayani, as long created a division amongst our people. But he's going to invite a lot of heartaches, disappointments, and probably even anger. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Senador Bongbong Marcos kay Duterte. Matagal na raw nilang sinasabi na karapatan ng kanyang ama na mailibing sa libingan ng mga bayani bilang isang dating sundalo at dating pangulo. Umaasa raw silang dito na magtatapos ang pagkakahati-hati ng mga Pilipino na kagagawan daw mismo ng mga leader ng bansa. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.